wala ng signal sa gitna ng importanteng tawag. Lahat naman tayo hindi na kaya mabuhay ang tao ngayon na walang cellphone. So, pag nawala ng signal, ano po nangyayari? Napuputol. Minsan, nandyan pa, pero choppy, di ba? At walang marinig, walang maintindihan. Ganyan din po ang nangyayari sa ating spiritual life pag nawalan tayo ng connection kay Kristo. Wala tayong direksyon. Wala tayong bunga. Wala tayong lakas. Ilang araw, tuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano manatiling konektado sa tunay na source ng ating buhay. Walang iba, hindi, sino? Jesus. Yeshua. So, ang tanong, konektado ka ba kay Jesus? Tanong mo na lang sa katabi mo. Konektado ka pa ba kay Jesus? Pag sinabi niyang amen, edi amen, amen. Pag walang sagot, mukhang alanganin yan. Baka putol. Nawala ng signal, choppy. Yung connection, yung communication kay Lord. So buksan na natin ang ating text, John chapter 15, verses 4 to 5. Samahan niyo po ako sa magbasa in NIV version. Verse 4. Remain in me, as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5. I am the vine. You are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Let us pray. Aming Diyos Ama, patuloy, nagpapasalamat kami sa oras na ito na kami patuloy naririto. Ang dalangin po namin ngayon ay at least ang mga naririto ay patuloy manatili at hindi lang manatiling matibay at malakas ang connection, ang relasyon sa iyo, God. Dahil sa amin nga magmumula yung much fruits of disciples. Okay. Salamat po, God, sa mga salita mo ngayon na magpapalakas, magpapatibay sa amin, sa aming spiritual na buhay. Banal na Espiritu, patuloy ka namin ina-acknowledge, ina-allow. Sapagkat ikaw ang aming great teacher, most beautiful, most precious, most loveliest person sa aming mga buhay mula sa Ama, sa Anak, ang aming Panginoon Kristo sa langit. Holy Spirit, thank you sa iyong presensya. Walang kabuluhan ang aming panambahan kung wala ang iyong presensya. Patuloy, samahan niyo po kami sa aming pagbubulay bilang pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa iyo. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Mula pa sa talatang ito, ang mensahe natin ay may pamagat na connected to produce, manatili para mamunga. Ang John chapter 15 ay bahagi ng Upper Room Discourse. Ang huling intimate na pag-uusap ni Jesus kasama kanyang mga alagad bago siya ipagkanulo at ipako sa krus. So dito, ibinabahagi niya ang pinakamahalagang katotohanan tungkol sa buhay ng mga tunay na alagad. At isa sa pinakamalinaw at pinakamakapangyarihang larawan na ginamit niya ay ang, ano po yung words? Vine. Sabihin niyo, vine. And, ano yung sunod? Branches. So, sa kultura ng mga Hudyo, ang ubas, vine, ay simbolo ng Israel. Ngunit ngayon, si Jesus mismo ang nagsasabing, siya ang tunay na vine. At ang lahat ng mga sumusunod sa kanya ay mga sanga. So, ang mensahe niya, kung hindi kayo mananatili sa akin, hindi kayo mamumunga. Sa gitna ng nalalapit na pagdurusa, gusto ni Jesus tiyakin ang kanyang mga alagad ay mananatiling konektado sa kanya. Dahil hindi nila kakayaning mabuhay at magbunga sa sarili nilang lakas. Sa mensahe ito, pag-usapan natin ang apat na M-words. Apat na M-words na magtuturo sa atin kung paano mananatili sa Panginoong Jesucristo, at kapag nanatili po tayo, ay sigurado po na mamumunga tayo. Mamumunga tayo ng fruit of the Holy Spirit
Galatians 5:22-23, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Pag may bunga tayo lagi, no, puspos tayo lagi, madali po tayo na makakapag soul winning. So, M words, are you ready? Ang unang M, makikita natin sa ating text, is manatili. Remain in me as I also remain in you. Kung ikaw ay tunay na disciple, nananatili si Jesus sa iyo, kaya ang kanyang hiling, manatili ka rin sa akin. Remain, stay. Mag-stay ka. Mag-stay close ka sa kanya, yung relasyon mo sa kanya, panatilihin mo. Maganda. Yung pagka-in love mo nung una sa kanya, panatilihin mo. Yung sabi nga, yung first love mo kay Lord. Panatilihin mo yun. Ang growth starts by staying connected. Staying connected. Kailangan stay. Kapag ka, tumawag ka na wala ng signal, hindi talaga mag-i-stay yung connected at hindi magkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-uusap. At hindi magkakaintindihan sa gustong sabihin. At pag wala ng maayos na communication, nasisira ang relasyon. Pag laging ganon. Tama po ba? Lalo na po yung mga nakaranas na mga single noon ay nakipag long distance relationship. Pero wala naman talagang nangyaring magandang communication. Kaya nauuwi din sa breakup. So hindi ito sprint, kundi abiding walk. Hindi pabilisan. Diba? Sa takbuhan hindi ganun. Walk po ito. Lakad, lakad lang. Lakad. Nakasama mo ang banal na spirito. Yung bata pa ako, yung paborito ko yung kwento eh. Si Pagong at si Unggoy. Usap sila magkarerahan at may finish line yun. Siyempre si Unggoy, mabilis. Kaysa kay Pagong. Si Pagong, ang bigat-bigat ng dala-dala. So pero, dahil si Unggoy ay kampante sa kanyang bilis at alam niya, hindi siya mauunahan ni Pagong, ni Gong Pagong, siya po ay nagkampante, nag-relax. Diba? Nagpahinga-pahinga muna. Pero si Pagong, naglalakad lang. Hindi siya marunong tumakbo. Bigat-bigat ng dala niya eh. Lakad lang. Pero, tuloy-tuloy ang paglalakad niya. Anong nangyari doon sa kwento na yun? Na nakakatawa. Nauna si Pagong sa finish line, nagulat si Unggoy. Ha? Natalo siya kasi nagkampante. At yun, sa galit niya kay Pagong, tinapon niya si Gong Pagong sa dagat. Naakala rin niya malulunod si Gong Pagong. Nagulat si Matching. Malulunod si Pagong, nagpo-floating. Laking dismaya ni Unggoy. So, hindi tungkol sa sprint, pabilisan. Tungkol sa stay na paglalakad, abiding walk with the Lord. Hindi pabilisan. Binilisan mo nga ngayon. Nagsipag ka nga ngayon sa paglilingkod mo kay Lord. Pagka-abide, naging mainit ka, in love. Tapos bigla ka namang huminto. Kasi natokso ka lang. O natisod ka lang. O anything. Marami kasi ginagawang kaway para mapahinto ka sa pag-abide mo kay Lord. So ano dapat gawin? Stay. Panatiliin mo yan. Lagi mong tandaan to, yung utos to ni Lord, manatili ka sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dadaan o tukso na gagawin ng kaaway. Number 2, M, magpakumbaba. Sabi ng ating text, so yung verse 5 na, I am the vine, you are the branches, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Yung huli na salita ng Panginoon sa verse 5. Apart from me, you can do nothing. Napakalinaw po, no? Apart from me, wala tayong magagawa. Kaya madalas nga sa prayer natin, Lord, alam namin. Kaya tayo nagpipray sa lahat ng ating gagawin, mga importante, kung ano ng meeting, sa school, sa samahan, etc. Diba, company, opening prayer. Bakit? Ina-acknowledge mo si Lord, Lord, wala talaga kami magagawa na mahusay, katagumpay kung hindi mo kami sasamahan. Kasi napakalinaw na salita mo, Lord. Pag hindi ka kasama, wala talaga kami magagawa. Useless, kulang ang aming effort mangyayari. Apart from you, we can do nothing. Hindi galing! Sabihin mo, hindi galing! Ibig sabihin, hindi kahusayan mo. Oo, binigyan ka ng skills ni Lord na talento, pero hindi dun tungkol.
ang katagumpayan. Kahit lahat na, kaya nga si Lucifer di ba? Kasi pinagkalooban siya ng maraming talento, kagwapuhan, kagaling sa husay sa music, at kung ano pang kapangyarihan, skills, at naging mayabang siya. Hindi siya nagpakumbaba. Hindi nakalimutan niya yung word ng Panginoon. Kapag humiwalay ka sa kahit gano'ng ka kahusay, wala ka na magagawa. Bagsak ka, ibabagsak kita. Pag nakalimutan mo, magpakumbaba. Kaya ang Diablo, ang pinaka hindi niya kaya kopyahin, ay magpakumbaba. Hindi niya kaya magpakumbaba. Kaya alam mo na kapag peke yung preacher, or yung nagpapanggap na siya ay propeta ng Diyos, o lingkod ng Diyos, alam mo na pag fake, para mo malalaman, pag fake, pag seko ay budol-budol lang, hindi legit. Sabi nga, ika nga, yung mayabang yung kanyang espiritu. Sa pagsasalita, puro parang mararamdaman na agad di ba? Tapos parang laging siya ang tinataas niya hindi naman talaga Diyos, ginagamit lang ang Diyos, pero more on para sa sarili niya ang kanyang naiangat. At alam mo naman yun, mararamdaman mo yun kung ikaw ay puspos ng Holy Spirit, yung peke, nagpapanggap na lingkod ng Diyos, yung mga alagad ng Diablo. At yung espiritu ng Diablo hindi mapagkumbaba. Kaya ito ang word ng Panginoong Jesucristo. Magpakumbaba ka, alamin mong wala kang kabuluhan. Magiging basura ka kapag ka umasa ka lang sa sarili mong galing lakas. At nakalimutan mo ang salita ko na magpakumbaba ka dahil apart from me, hiwalay ka sa akin, kinalimutan mo, disconnected ka sa akin, you can do nothing. Hindi galing, kundi grace lang. For by grace we are saved through faith, which is in Christ Jesus. Ephesians chapter 2. True fruit comes from full obedience. Pag obedience ka kay Lord, papakumbaba ka. Nagpapasakop ka, papakumbaba yun. Pero pag yung wala ka nang sunod-sunod, kahit linggo, wala kang pakialam, di ka, yung utos ng Panginoon, ikapitong araw, sa Kanya na yan, 6 na araw na nga sa iyo, ipagdadamot mo pa ikapitong araw, yung asawa mo, hindi mo masabihan ng ganyan. Sabi ni Lord, lahat, kahit nga yung bisita yung mga taga-ibang bayan dapat yayain mo yan, na sumamba sa Panginoon. Ang hirap, Kristiyano na matagal, dumating lang yung bisita, sige ngayon, dahil sa iyo, hindi na, nakalimutan ko na muna yung pagsamba ko sa Panginoon. Mali po yun. Hindi yung pagpapakumbaba, kasi hindi ka sumunod sa pinaka-importante din na utos ni Lord, ang ipangilit ang ipitong araw at sa sambahin sa Espiritu at katotohanan. Number 3, mamunga. Sabi, you will bear much fruit. Verse 5, narin yun, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Yan yung word ng Panginoon. Mamunga ka. Inuutosan talaga tayo na Lord, mamunga. Results ng tunay na connection sa Panginoong Jesucristo, transformation. Kaya ka born again Christian, pinanganak sa Espiritu ng Diyos, and habang nag-aabide ka, nag-walk in the Spirit, patuloy kang lumalago, lumalalim, ang relasyon mo sa Kanya, patuloy ka ngayong lumalakas bilang sanga, at pag lumakas kang bilang sanga, mamumunga ka. Tama po ba? Ang punong malakas at sanga nakakapit, mamumunga. Pag mahina, matutuyot, makakalas, maaalis sa puno. At imposible nang mamunga yun. Mamamatay na po yun. Kaya sabi ni Lord, stay in me. Number 1 talaga, manatili ka. And magpakumbaba ka. At sigurado yan, pag may pananatili ka kay Lord, nagpapakumbaba ka, mamumunga ka. Yan ang resource na tunay na konektado ka lagi sa Panginoong Jesus. Kumusta devotion? Check ulit yung inyong Devo Time Notebook. Pag walang devotion, puro emosyon. Hindi ka talaga mamumunga. Kasi pag puro ka emosyon, puro focus mo sa sarili mo. At hindi ka talaga magagamit ni Lord. Hindi talaga makakilos sa si Holy Spirit para puspusin ka at gamitin ka para palakasin ang iba, i-win ang iba, at i-disciple, i-encourage ang iba na magkaroon ng relasyon sa Lord. Character at influence ang bunga ng buhay kay Kristo. Character mo, paganda ng paganda. Pagwapo ng pagwapo, paglalaki sa paningin ni Lord. Not just physically, di ka lang magiging macho kung nag-gym ka. Conscious ka sa yung body appearance, pero yung pinakamalaga kay Lord, yung puso. Di ba?
Si David, sabi ng Bible, gwapo na, mamula-mula, matikas, King David, kasi talagang pastol ang trabaho niya, at pinapatay niya ang mga lobo, leon man, na lalapa sa kanyang mga alagang tupa. Kaya matipuno, matikas na lalaki si David. Pero hindi lang yun ang nakita ni Lord sa kanya, na maganda ang appearance, kahit bata pa. Kundi yung puso niya talaga. Napakaganda ng puso ni Haring David. Kaya naging a man after God's heart. Amen. So, character at influence ang bunga ng buhay kay Kristo. Kailangan nakikita yung character natin pakamukha ng Panginoong Yesu Kristo. Amen. Last, number 4, magtiwala. Last M is magtiwala. Ano magtiwala? Sabi nyo nga, magtiwala. Magtiwala ka. Kanino ka magtitiwala? Hello? Sa tao lang? Okay naman magtiwala ka sa mga pamilya mo, magulang mo, lalo na dahil ang mga magulang, mahal ka niya, hindi ka naman yan talaga tuturuan ng kapahamak mo. Lalo na ang magulang mo ay Kristiyano. Diba? Pero pinakamahalaga na ilagak ang tiwala sa Diyos. Wala lang yan sa tao na pinagtitiwalaan mo. Bakit? Ano sabi ni Lord? I am the vine. Ako talaga ang vine. Ako ang kapitan nyo bilang kayong mga sanga. Ako talaga ang dapat kapitan nyo. Hindi ang tao. Ang tao, pabago-bago isip, sabi nga. Pero ako hindi nagbabago. Nananatiling perfect, holy, makapangyarihan sa lahat, at hindi nagbabago talaga. Siya ang pinaka-source, hindi tao, hindi ikaw ang source ng sigla, ng kalakasan, ng tunay na pag-ibig, pagmamahal. Trust Him to sustain your growth and fruitfulness. Praise the Lord. Kung magtitiwala ka sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok, gaya ng patotoo, Mr. Maribig, nagtiwala sila, nanalangin at alam niya na wala naman talaga imposible. Kahit ano na daw yun, 3 weeks? Grabe, magtagal. Imposible 3 weeks na sa dagat, nabuhay pa. Bata pa yun, hindi marunong lumangoy, hindi kagaya nila Papa ng mga mandaraga. Kaya, ha? Ay, darang ko? Oo. Diba? Pag pinagpipray, gusto pa ni Lord buhayin, may purpose pa ang buhay, walang imposible. Ano dapat gawin? Magtiwala. Pag nagtitiwala, anong ginagawa ng nagtitiwala? Nagpipray ng taimtim. Nang may pananampalataya. Buhay na pananampalataya. Kasi, siya lang ang source ng buhay. Ng restoration, ng pinakamahalaga sa buhay natin Kristiyano ay patuloy na pag-grow at pamumunganga. So, memory, hope, ang dalit tandaan ng mensahe. Ano gagawin? 4, 1, manatili. 2, magpakumbaba. 3, mamunga. 4, magtiwala. Amen. 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 Nandiyan ba kayo? Praise God. Ako sila natin message nito. Gusto ko lang din maiksi. Para, sabi nga kasi, habang mahaba ang sermon, konti na lang ang natatandaan. Kaya pinapractice natin yung maiksi. Hayaan ninyong itanong ito sa inyo mismo, sa puso ninyo. Tingin dito. Tingin sa kagwapuhan ko. Connected ka ba? Kapatid? Connected ka ba? Ikaw lang nakakaalam nun eh. Diba? Ikaw lang nakakaalam eh. Connected pa ba ako? Diba? Kay Lord? Connected pa ba ako? O wala nang signal? May dahilan. Pag wala nang signal, tuloy-tuloy ka, pwedeng tuloy-tuloy ka na wala nang devotion, puro emotion, paano ka magkoconnect? Hindi mo pinakikinggan yung salita ng Diyos. Through reading and meditating the Bible, aktibo ka talaga sa ministry, hindi yung tungkol doon. Hindi rin kung gaano ka nakatagal sa church na ito. Sabi ko 10 years na ako dito na installed pastor. Hindi tungkol doon kung gaano ka nakatagal. Ang tanong ay ito, nakakapit ka pa ba kay Jesus? Nakakapit ka pa ba kay Jesus? Yan po ang pinaka-importante.
Taas nga ang kamay, yung may devotion notebook na, depo time notebook. Yan, nakakabit yan. Araw-araw yan. Devotion. Lagi ka mag-devotion, sulat mo doon yung natutunan mo. Yung template, ang dali ng template. SOPA, scripture, kung ano yung devotion ng scripture. And then, observe. Yung na-observe mo. Siyempre, kung hindi mo yun i-meditate, wala kang ma-obserbahan. Kung binasa mo lang, pero hindi mo inintindi. So kung ano yung naintindihan mo, kung sinabi doon ni Lord, kagaya nito, kailangan pala manatili talaga, magpakumbaba. At, ano yung pangatlong M? Manatili, magpakumbaba, mamunga. At, pang last, ay, ano yung pang last? Ano yung last? Magtiwala. Yan, sabi ko na nga ba eh, nakakalimutan eh. Kaya, yung paulit-ulit, ang technique natin dito. Manatili, magpakumbaba, mamunga, magtiwala. Manatili, magpakumbaba, mamunga, magtiwala. Praise God. Patuloy tayong magiging kabit, nakakonekta sa Panginoong Hesus. Kasi kahit gaano tayo kabisi sa anumang gawain, kahit pag nasa ministry, kung hiwalay tayo sa vine, hindi na tayo nakakonect, nakakabit kay Jesus, wala tayong magiging tunay na bunga. Bunga sa Espiritu at bunga ng mga disciple pa. Hindi tayo magagamit na magkaroon pa na produce pa ng disciple, another disciple sa Panginoong Hesus. Pero ang biyaya ng Diyos ay ganito mga kapatid. Kahit ilang ulit kang naputol, na disconnect sa Panginoon, ito ang maganda balita. May chance ka pa rin para kumonekta muli. Try mo ulit, connecta ka ulit. Dial ulit kay Lord. Ano yung dial? Devotion ka ulit. Basa ulit ng Bible. At mag-meditate ulit ng Bible. At kapag kumonekta ka ulit sa Kanya, He doesn't just restore your connection. Hindi lang i-restore ang connection mo. He restores your fruitfulness. Amen. Masaya ba kayo doon? Hindi ka lang i-restore yung connection mo sa Kanya, pati yung fruitfulness mo, yung pagiging productive mo bilang Kristiyano. Holy Spirit fruits, and talagang magagamit ka na niya ulit. Magkakaroon kang boldness to share the gospel of our Lord Jesus Christ.